Magandang gabi mga kapamilya, episode 201 na tayo na FPJ's Batang Quiapo. Talagang galit na galit nga itong si Don Julio, no? Dahil nga talagang suspecha niya na si Edwin daw talaga ang may kagagawan nito. Dahil malakas daw ang kutob niya at pakiramdam daw niya talaga, no? Ngayon sabi niya, bakit ba kasi nangyari ito kay Tanggol? Kinakailangan Ramon hindi na ito maulit pa. Dahil si Tanggol ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Montenegro ng negosyo natin. Sabi naman ni Ramon, pinagtanggol niya ako, papa. Kaya pinagsisihan ko ang sarili ko. Nung una hindi ko pa siya tinanggap. Sabi naman ni Don Julio, huwag mong sisihin ang sarili mo, Ramon. Wala ka namang kasalanan doon. Kaya kinakailangan proteksyonan mo ang anak mo at hindi na ito maulit pa. Ngayon, bigla na lamang umalis si Olga dahil nga talagang apektado siya sa pinag-uusapan ng mag-ama dahil napaka-importante talaga ni Tanggol, no, para sa buhay nga ng mag-ama. Ngayon, napapaisip si Olga, sabi niya, lahat na lamang ng perwisyong dinulot ni Tanggol ay kukunin niya, di ba? Ngayon, sabi nga ni Olga sa harapang dalawa niyang tauhan na walang nga talaga yung David na yan, balak pa tayong ilaglag. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan o utak ng loko-lokong yan. Kung ano ba talaga ang pinaplano niya. Sabi naman nung kanang kamay niya, naghihingalo ngayon si David. Madam, ano kaya, patay na natin siya? Hindi. Malaki ang magagawa ko sa kanya. No? Nandahil sa kanya kaya mapapaikot natin si Ramon hanggang sa makuha ko ang pera nila. Samantala ito namang si Ramon, tinawagan si Ribas para alamin kung ano ba talaga nangyari, bakit meron nga talagang raid na nangyari, paano natunto ng lugar nila. Ngunit nangako agad si Ribas na gagawin niya ang paraan para matukoy yung kinahinatnan kung saan nga ba nagsimula, bakit nagkaroon ng raid. Ngayon sabi naman din ni Ramon, pwede ba pakihanap kung meron bang Edwin, di ba, na nahuli ang mga pulis. Sige, gagawin ko. Ngayon, sabi naman ni Severino na iligtas naman daw lahat ng mga importanteng kagamitan. Ngayon, malaking lugi dahil talagang maraming nawala na produkto, lalo na ang cocaine. At umabot ito ng kalahating milyon, kaya lalo talagang nagwala itong si Ramon. Sabi naman ni Don Julio, pera lang yan, anak. May babalik din yan. Ang importante, buhay si Tanggol. Ngayon, sabi naman ni Ramon, huwag mong sabihin yan, Olga, kasi nga sabi ni Olga, hindi kaya si Tanggol ang may gawa kung bakit isinuplong tayo sa mga pulis. Sabi naman ni Don Julio, tama si Ramon, Olga, walang kasalanan dito ang apo ko. Sabi ni Olga, kung hindi si Tanggol, sino? Sino ang nagsuplong sa atin? Diba? Sabi naman ni Don Julio, si Edwin ang may kagagawan yan. Dahil ang pamilya ng asawa mo, Ramon, sila talaga ang nagbibigay ng kaguluhan sa pamilyang ito. Kaya ang nangyayari, nagkakaroon tuloy ng problema ang ating negosyo. Diba? Sabi nga ni Olga, yung pamilya niyan, ni Monique, ang mga magulang niya, pati kapatid niya, salot talaga sa pamilya natin. Ngayon, nag-report na nga si Ribas at kumpirmado, si Edwin nga talaga. Meron daw dinala ang mga pulis kani-kanina lamang at nakakulong na nga ang grupo ni na Edwin. Ngayon sabi ni Ramon, totoo nga talaga ang hinala namin. Huwag mo nga hayaang kumanta ang hayop na yan. Huwag mo nga hayaang mangyari yung Ribas. Sige Ramon. Yun. So naghalit talaga to si Ramon, di ba? At eto na nga, talaga nga isinugod na nga sa pulis itong sina Edwin. Ayan fingerprint, kinuhanan din sila ng litrato hanggang sa kinulong na nga sila. Yan, sina Edwin, sina Baste, sina Teban. Sabi naman ni Edwin, sir, pakawalan nyo na kami dito, wala naman kami kasalanan Sabi ng mga kaibigan ni Edwin, paano ba yun, Edwin? Wala tayong piyansa nito. Droga ang kaso natin nandito na tayo. Anong planong gagawin mo? Sabi naman ni Edwin, wala talagang matindi talaga ang kasos natin. Sabi naman ng isa, sabi ko naman si hayop yung Justin na yun nagtiwala ka agad yan tuloy, kalaboso tayo, nahuli tayo. Sabi naman nung isa,
Ano kaya kung sabihin mo na lamang totoo na kilala natin yung yung may-ari nung negosyong pinagkukunan natin, sabi naman ni Edwin, sira ka ba? Kapag sinabi ko yun, makakalaya nga tayo, pero babalikan tayo nun. Kasi na may makalaya tayo na patay din agad tayo, mapahamak ang buhay natin. Gagawa na lang ako ng paraan para makalabas dito. Samantala, sabi naman ni Olga, tama ka papa, si Edwin nga talaga ang may kagagawan kung bakit napahamak ang negosyo natin. Yung pamilya niya ni Monique, talagang pahamak kahit kailan. Sabi naman ni Don Julio, kawawa naman si Ramon ang anak ko. Nakapag-asawa siya ng isang babae na talagang puro kamalasan ang dala. Alam mo yung Monique na yan, wala namang aral yan dahil nagmana sa mga magulang niyang walang pinag-aralan. Pero magiging anak nila ni Ramon, yun ang tatanggapin ko dahil isa yun sa magiging koleksyon ko ng tagapagmana ng negosyo ng pamilyang ito. Sabi naman ni Olga, may laman ng mga sinabi rito ni Olga, tama ka, ang asawa ay walang karapatan. Ang magkakaroon ng karapatan ay ang anak ng tunay na Montenegro. Meron talagang laman ng sinabi doon ni Olga, kasi nga naman yung mag-ama, binibigyan nila ng importansya yung pamilya nga ni Ramon, 'di ba? Si Ramon saka si Don Julio, iniitsapwera na nila si Olga. Samantalang hindi man lang nila inaalala yung labi ni Greg, 'di ba? Parang walang man lang importansya si Greg sa kanila. At ito naman, humingi nga ng tawad itong si Ramon dahil nga nakita nga niya na napahamak ng gusto ang anak niya. Sana tinanggap na kita noon pa. Hindi ko nahayaan na mangyari ulit to sa'yo, anak. Sana mapatawad mo ko. Kaya gagawin ko ang lahat para maproteksyonan ka, no? Nagising na nga to si David aka Tanggol. Sabi naman ni Ramon, anong kailangan mo anak, sabihin mo. Sabi naman ni David, gusto ko na po umuwi sa bahay. Hindi anak, dito ka lang magpapagaling. Hanggang sa tuluyan kang gumaling, dito ka magpapahinga. Bakit mo yung ginawa? Pwede mo naman isalba ang sarili mo. Sa susunod, huwag mo na yung gagawin. Sabi naman ni David o ni Tanggol, ginawa ko po yun para sa kaligtasan nyo pa. Sabi niya, no? Sabi naman ni Ramon, maraming salamat, utang ko sa iyo ang buhay ko. Sabi niya. Ngayon dumating na nga to si Olga at naririnig niya yung usapan nga nung mag-ama dahil nga nagpaalam sa papa niya na babantayan daw muna niya si Tanggol, kakamustahin niya. Ngayon, nakita niya na nagkakamabutihan yung dalawa. Siyempre, fake tears, crocodile tears tong si Tanggol, diba? aka David. At natutuwa naman si Olga dahil nga nagiging effective yung plano nilang dalawa. Ngayon, nagmungkahay si Olga na sabi niya, siguro Ramon, magpahinga ka na muna. Ako na muna ang bahala magbantay kay Tanggol. Sabi naman ni Ramon, siguro nga, diba? Sabi niya. Ngayon, nung pag-alis nga nito ni Ramon, sinarado agad ni Olga yung pintuan, nilak niya. At nagkatitigan nga yung dalawa. Samantalang itong si David, ngumingiti-ngiti pa, pangising-ngisi pa at pinupunasan yung luha. Kasi nga, parte yun ng plano nila na talagang paniwalain niya ng gusto si Ramon na tanggapin siya bilang siya si Tanggol. Samantala, sinababol sa si Tanggol, binabaybay nila ang gubat na to. Sabi naman ni Babos, wala naman tao eh. Sabi naman ni Tanggol, ayaw mo yun para walang makakilala sa atin. Paano nga walang makakilala sa atin, walang katao-tao? Ayun, may tao pala. Nakita nila, meron doon isang matandang lalaki na nag-aayos ng mga motor. Ma'am, sir, magandang araw po sa inyo. Sabi ni Tanggol, naparito ho kami para maghanap po sana na matutuluyan. Sumunod po kayo. Dito po kayo. Gulat na gulat yung mga tauhan sa resort kasi nga sobrang tagal na ng panahon na wala silang customer. Kumbaga parang naging ghost town na tong resort nila. Hindi na talaga dinayo, nalugi na. At tuwang-tuwa nga sila dahil ibabalita na nga nila ito sa kanilang amo na meron silang customer sa pagkakataong ito. Samantala, si Don Julio, kinamusta nga ang kalagayan nga ni David o ni Tanggol. Sabi naman ni Ramon, okay na naman siya papa. Nagkamali na. Kailangan niya lang magpahinga sa ngayon. Very good. Sabi niya, ako maaari, huwag mo tong paalam kay Monique, lalo na sa pamilya niya dahil hindi niya makakayanan. Maguguluhan sila. Kapag nagsama ka ng anak dito at may kita na si Tanggol tuguan, may tama ng baril,
malaking questionable dun sa kanila. Lalo lang tayo malalagay sa peligro, sabi naman ni Ramon. Huwag kayong mag-alala pa. Hindi po ito yung ipapaalam kay Monique at sa pamilya niya. Very good. Ngayon, bilang tumawag itong si Rivas at sinabi nga niya na sila Edwin nga ang dahilan kung bakit natiktikan. Matagal na palang minamanmanan ng mga pulis ang grupo ni na Edwin. Kaya sa pagkakataong ito, nung umangkat nga sila ng cocaine, diba? Kina Ramon, nahuli sila. Kaya nadama yung negosyo nila. Kaya lalo magagalit ito si Ramon, nagwala siya rito. Magpapayaran doon ni Edwin lahat ng mga pera na perwisyo sa kanila na wala. Yung kanilang anak ko talagang nadama. Sobrang galit na galit dito si Ramon. Hindi mo rin nakikita kung paano magalit ang totoo Ramon Montenegro. At pinagita rin na Rivas na nahuli nga ng mga pulis ang Red Lilies Calabozo at sinaro. Saka si Angkong buhay pa pala, sugatan. Ngunit yung anak niya na si Catherine at ang asawa nga niya na si Aurora patay na. Yun ang dead body. Samantala yung mga may-ari ng resort umiiyak si Marinela, yung sa karakter nga ni Ines Veneracion, dahil nga ayaw pa niyang isuko yung resort. Samantala yung mister niya gusto na talagang ibenta yung resort dahil nga ang tagal na mula nung nagkaroon ng pandemic. Lahat apektado, pati sila syempre. Kaya sabi naman ni Marinela, hindi raw siya susuko. Magtiwala lang daw sila sa Panginoon, magdasal at kumapit na maigpit dahil darating din daw ang panahon na bibigyan sila ng blessings. May darating at may darating pa rin customer sa kanila. Ayan, pinangako talaga to ni Marinela sa asawa niya. At habang nagyayakapan nga sila, nagmo-moment, bigla na dumating yung dalawang tauhan nila at sinisigaw, "Ma'am, sir, ano yun? Ano ba nangyayari? Naku, hindi mo ba nakikita? May mga customers po tayo." Hindi si Kaso, hindi sila sa kasibabons. Ang maipag-ibigyan namin sa inyo. Sabi naman ni alandahan na po sana kami ng matutuluyan. 1 night lang po, ngayong gabi lang. Doon sabi naman ni Babos, magkano po ba ang isang gabi? Sabi ng lalaki yung mister, 15,000. Sabi naman ni Babos, nagreklamo. Mahal naman. Wala bang bawas yan? Sabi naman ni Tango, bubulong siya. Yan na Babos, kita na nila yan. Saka may pera naman tayo bigyan na natin ito sa kanila. Sabi mo, diba, ito yung tamang lugar para kumbaga walang makahuli sa kanila, diba? Walang makakilala. So nangako naman yung mag-asawa na bibigyan sila nga ng magandang cottage at matutuluyan, diba? Napakalinis, napakabango, sobrang presko, wala daw makakaistorbo sa kanila. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa gabing ito. Pakatunghayan natin ng mga susunod na episode. Talagang nagtagumpay na nga talaga sina Olga saka si David, di ba? Dahil nga napagmukha na nilang tanga o naloko na nga talaga nila ng tuluyan sina Don Julio saka si Ramon, di ba? Samantalang ito namang si Edwin patuloy pa rin na nakakulong hanggang ngayon. At ito namang si Augusto, si General, galit na galit kina Mando. At dito na po nagtatapos ang review sa gabing ito. Kung bago ka pa lamang sa aking channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng FPJ's Batang Quiapo and other kapamilya shows tulad nito. Maraming salamat po mga kapamilya and God bless us all.